Ang race ng Best Import of the Conference ay isa sa pinaka-interesting na topic sa PBA. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang mga imports ngayong 2026 Commissioner's Cup. Alamin natin kung sino nga ba ang posibleng manalo ng Best Import Award. Simulan na natin agad ito mga kabakets. Unahin natin si Jalen Johnson ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang case niya, team success. First seed nga ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters with 7-1 na record. Sobrang ganda nga ng chemistry ng team. Itong si Johnson ay isang team player. Fit na fit siya sa sistema ni Coach Yeng. Maganda nga ang kanyang ipinapakitang performance, averaging 24 points per game, 5 assists and 4 rebounds. Yes, hindi siya yung highest scorer, pero malaki ang value o impact niya sa team. Marami rin siyang kayang gawin, maasahan sa rebounding, floor spacing para sa mga locals at ina-elevate niya ang buong squad. Napaka-unselfish nga niyang import, kaya nga nag-average siya ng 5 assists per game. Kapag best import ang usapan ay yung nagpapaganda ng team record at nagdadala sa top spot. Ayun nga ang case ni Jalen Johnson dahil itong Rain or Shine Elasto Painters ang pinakamahusay na team so far. Top seeded nga sila at malaking parte doon si Johnson. Kailangan lang talaga malayo-layo ang marating nila sa playoffs para tumaas ang chance niyang mag-best import. Pero pagdating sa best dancer, itong si Johnson ng the best dito sa mga imports. Wala kang tatalo sa kanyang mga in-game dance celebrations. Sumunod ang pinaka-dominant na import ngayon, si Bolbol ng TNT Tropang 5G. Ang case niya ay sobrang dominant niya talaga. Masasabi natin na siya talaga ang pinaka-talentado sa mga imports ngayong Commissioner's Cup. Alam natin na galing sa NBA ito, 7'3" na may extraordinary abilities. Kaya naman dinodomina niya ang PBA at walang makapigil sa kanya. Siya nga ang second leading scorer ng buong liga, behind lang kay Benny Boatwright. Nag-average si Bolbol ng 38 points, 15 rebounds at 4 blocks per game. At lately, grabe ang ipinapakita nito. Sa kanyang last 4 games, 41 points per game ang kanyang ina-average. Tapos may 48 points doon at 50 points. Tapos every game, automatic ng double-double palagi ito. Minsan, halos triple-double lang ang stat line nito sa dami ng kanyang mga blocks. Nag-average ba naman ng 4 blocks per game? Tas efficient rin naman itong si Bolbol, 53% from the field. Unguardable nga ito. Bilang 7'3" nga, kaya niyang i-stretch ang floor, mag-score sa loob at magbigay ng elite rim protection. Team-wise, ang TNT ay isa sa mga top teams. Top 4 to be exact. May 6-3 na win-loss record. Defending champions nga itong TNT at considered na title contenders pa rin ngayong conference dahil dito kay Bolbol. Itong team na to, kaya nilang talunin kahit sino sa isang series. Kung makapasok na naman sila sa finals, mataas ang tsansa ni Bolbol na maging best import. Pagdating talaga kasi sa pure individual talent and dominance, walang tatalo dito kay Bolbol. Susunod naman ang veteran import ng Ginebra, Justin Brownlee. Ang case niya, he's still very effective, averaging 31 points per game and 8 rebounds. Napakaganda pa rin ang mga numero niya. Ang Ginebra ay top 3 ngayon na may 6-2 win-loss record. Isa sa mga legit title contenders. Alam niyo naman ang Ginebra Magic kapag playoffs na. Ine-expect na malayo na naman ang mararating nito. O baka umabot na naman sila sa finals. Dahil tuwing si Brownlee ang import ng Gene Kings, kadalasan finals sila. Kapag nadala na naman ni Brownlee ang Ginebra sa finals, mataas ang tsansa niya na makuha ang kanyang ika-4 na Best Import Award. Sumunod si Cady Lalane ng NLEX Road Warriors. Ang case naman niya, consistent production at strong team standing. Ang NLEX ay number 2 nga ngayon with 6-2 win-loss record. Solido ang ipinapakitang performance nila Lane, averaging 28 points per game at 16 rebounds. Isang athletic na big man na masipag kumayod. Grabe yung mga rebounds nito at maasahan rin sa rim protection. Hindi siya yung loudest o most hype na name, pero yung performance na ibinibigay niya sa team ay enough na so far. Kaya naman itong Road Warriors ay pangalawa.
Pero syempre kung gusto niya maging best import, kailangan malayong marating ng NLEX. Ganun talaga dito sa PBA, alam naman natin kadalasan ng mga nagbe-best import, yung mga pumapasok sa finals. I think si Benny Boatwright ng San Miguel Beermen pwede natin isama sa listahan. May pag-asa pa ito siguro. Pero itong pwedeng magpataas ng case niya. Right now kung makikita natin nasa 8th spot lang ang SMB with 4-5 record. Medyo mababang standing nila. Delikado pa nga ang posisyon nila, pwede pang malaglag. Pero itong si Boatwright, kung pangungunahan na naman niya ang Beermen o magkaroon na naman ng turnaround ang conference nito kagaya ng 2023 to 2024 Commissioner's Cup, magkakaroon siya ng case. Matatandaan natin nung 2023 to 2024 Commissioner's Cup, halos ganito rin ang sitwasyon ng SMB. Wala nga silang makitang import na fit sa kanilang system. Tapos nasa bandang ibaba sila ng standings. Pero nang makuha nila si Benny Boatwright, nagkaroon na ng turnaround at nagkampiyon pang Beermen. If maulit ni Boatwright yon, posible masama na naman siya sa finalist o baka manakaw niya pang Best Import Award. Alam naman natin na napakahusay na import nito ni Boatwright. Fit na fit talaga siya sa SMB. Currently ang leading scorer nga ng PBA. 39 points per game at 12 rebounds ang kanyang stats. Pero syempre team success pa rin ang magdidikta. Kaya tignan muna natin kung magsusunod-sunod ang panalo ng Beermen. Kung irarank naman natin ang mga imports na to, para sa akin ito ang ranking ko so far. Pang-5 si Benny Boatwright, pang-4 si Cady Lalane, pang-3 si Jalen Johnson, pang-2 naman si Justin Brownlee, at ang number 1 most likely na makakakuha ng Best Import Award ay si Bol Bol. Kayo naman mga kabakets, sinong tingin nyong makakakuha ng Best Import Award? For more PBA content, ilike nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.